Bukas na ang klinika sa Istrenta ang kaagapay ng bawat kapamilya sa pag-aalaga ng sarili at kalusugan. Kung kapos sa budget kaya hindi makapagpakonsulta, ako ang kakampi nyo, Doc Dennis. Handang tumugon sa inyong mga katanungang medikal. Running versus walking. Ikaw, which one do you prefer? Ako, brisk walking. Why? Bakit ba? I have a heel problem, you know that. Yon, binanggit mo. Isa yan sa mga choices o rason kung sino ang pipiliin mo. Dahil pareho silang magandang gawin, simple lamang, at kahit saan. Sabi ko nga, walang sabi natin fasilidad or mga equipment na kailangan lang. Wala namang coach. Wala. Sabi mo nga, tamang kasuotan pampaa lamang. Yung rubber sneakers na maganda. No? Kaya ang tanong, sino sa dalawa ang mas maganda? At yung iba naman may nagtanong, alin sa dalawa mas mabilis magpapayat? Okay. Okay? Dahil yun ang kanilang focus eh. Okay? Pero, para sa puso, sino sa dalawa ang mas okay? Running. Kasi mas mabilis. Depende. Ang sagot sa atin ay depende. Depende. Kung senior citizen, sino sa dalawa? May factors to consider. May factors to consider. Okay. Pero kung senior citizen, Tita Winnie, sino sa dalawa ang dapat piliin? Walking lang. Ha? Walking lang, kuya. Pero, depende pa rin ang Depende sagot pa rin. nila. Kung Oo. tawag dito, kasi masyadong ma-effort Depende. okay, I stand corrected. Oo. Kasi depende dahil nga naman meron nga pala nagsisprint na 92 years old. Oo. Anong state ito sa Amerika ba yun o sa Europa na Tama. kaya niya talaga na mag-marathon. Yan nga. Oo. Kaya nga, depende yan sa intensity na ipapatupad ng isang senior citizen o isang taong gustong tumakbo o mag-brisk walking. Yung intensity, Tita Winnie. Or probably depende kung ginagawa niya na talaga yun. Yes. Again, that's one of the factor. At meron ba siyang risk? Or yung i-weigh mo, ititimbang mo yung risk-benefit ratio sa dalawa. Dahil kung sa karamihan, kagaya mo, Tita Winnie, na gusto mo ay brisk walking, maganda ang mga benepisyo nito sa maraming organ systems ng katawan. Number one, si puso. Di ba? Pag sinabi natin brisk walking, talagang lakad-lakad ha, yung medyo maton na mabilis. Okay? Meron pang kembot yun eh. Yun, may kembot pang balance. Dahil pag medyo regular ka na mag-brisk walking, bababa ang tinatawag na cardiovascular risk mo for cardiac event. Brisk walking is a style, Yes. diba, Doc? Of parang Pero lakad na parang lakad, pato na may yes. kembot sa likod. Pero yung natural na paglalakad, is it also equivalent to exercise? No, not exactly. Kasi ang gusto nating gawin dito ay isang regular na program. At yung tipong Sasadyain mo sasadyain talaga. mo dahil naglalakad ka, pero nakasapatos ka, naka-heels ka dahil nasa opisina ka. Ay, hindi. Hindi naman, no. Ay, yung normal walk lang. Normal walk na lang. hindi brisk walk. Na hindi brisk Pwede walk. naman. Kasi kung yan lang ang kaya mo pwede. Pwede. Dahil yun ang intensity na kaya ng katawan mo. Correct. Okay? Correct. Oo. So, bakit kailangan natin Kaya ng katawan. Yan yung qualifier mo. Oo. Kaya ng katawan. Para naalala ko yung kunento ko sa asawa ko, di ba? Ang mga aparato, nagsasabi, stop ka na. Hindi, kaya ko eh. How would you explain that? Alin ang susundin ko? Yung nararamdaman ko sa sarili ko o yung mga aparatong Pero yan? sa moment na iyan, Tita Winnie, mga aparato ang masusunod. Ang mga aparato masusunod dahil may sinasabi ng aparato. Bakit? Kagaya ng isang example, lumihis lang tayo ng kaunti. Meron kang treadmill test dati. May exercise ka. Di ba? May endpoint yun eh. Heart rate, blood pressure. At may ECG na tumatakbo yan eh. Tinitingnan natin yan. May nagmumonitor na doktor. May isang technician din nandyan. Siyempre, yung pasyente o yung subject ang siyang tumatakbo. Di ba?
Pero bakit minsan, kayang-kaya mo pa, sasabihin ko, Tama na. Stop na. Oo, Ma'am, oo. stop na. Hindi, okay pa ako. Stop na. Bakit nga? Kasi ang BP mo, ang taas, mali na. What, wala akong nararamdaman, okay Ano, ako. hihintay pa ba natin? Ay, ganun. Hindi. So, titingnan mo, dahil yung blood pressure, minonitor. Oo nga. Heart rate. Lahat. Oo. Okay? Tapos yung ECG, Oo. kung nagbago, nagsashow na signs of attack. So Alam- you are saying that posible na merong na pala akong something, hindi ko lang kasi wala akong nararamdaman. Porque wala kang symptom. Mm. Hindi equal to okay ka. Which leads me to the reminders na bago ka mag-dive in sa isang exercise Correct. regimen, you have to consult your doctor. Tama, may clearance tayo dyan. Dahil ang exercise ay hindi isang uring kompetisyon. Hindi porket si Tita Winnie kayang tumakbo ng 1 oras, gagayahin ko, hindi ko naman kaya 1 oras. Oo naman. It's a competition within yourself. Myself, No, yourself, yes, no? yes. And what ang kailangan dito between brisk walking and running? 2 factor ang napaka-importante. Bakit natin pinag-uusapan yun? Sabi ng aparato safety, yung safety factor. Dahil maski na wala po kayong naramdaman, pag yung katawan ay hindi pwede o hindi kaya, hindi dapat gawin. Okay. And kung nagsimula tayo mag-brisk walking o mag-running, consistency. Consistency. Yun dapat regular, matutupad sa takdang oras, ganong katagal. Hindi yung parang, ay, may oras ako ngayon. Go nga ngayon. Sige, ay, busy. 3 araw na busy. Kailangan mo talagang isiksik sa daily or weekly schedules. Nasa schedule mo, nasa kalendaryo mo, nasa program of activities mo. Yes. Para makuha mo yung health benefits. Kasi sabihin natin, pag tumatakbo, ano ang nangyayari sa puso mo, Tita Winnie? Di ba? Bumibilis. Oo. Pag bumibilis, gumaganda. Nagiging effective ang heart mo as a pump. Okay. Siyempre, saan pupunta, saan dadaloy ang dugo? Utak, baga, at buong katawan. Siyempre, gaganda rin ang circulation. Kumbaga, pagdating sa paghinga mo hindi ba? Parang mas okay ka. First few days ng exercise, hingal na hingal. After 2 to 3 weeks, parang iba na ang tolerance mo, iba na ang endurance mo. Right. Kaya mas nag-i-improve. So, gumaganda in terms of blood pressure din. Sa mga taong may diabetes, sa mga taong may sugar problem, pareho itong nakakapagbigay ng benepisyo. Okay. Paano? Dahil pwede po kayong lumakad pagkatapos kumain. Di ba? Parang naggasolina ka ng todo-todo full tank ka Kaya dito, sa paglalakad natin, we use the glucose effectively. Yun ang maganda. At sa taong... natutunan ko yan sa'yo. Kaya pag kumain ako ng halo-halo, lalakad ako ng lalakad. Sabi, talagang pagpapawisan ako. Hindi ba? Hindi ba ganun talaga? Yung mga babies nga natin di ba? Pagkapadede mo, pinapahiga mo ba sa una Hindi, kaagad? may burping. May burping. Pag may burping, ibig sabihin, meron digestion, may motility yung bituka. So, kaya ganun, tayo nagdidighay. yes. Ibig sabihin, nag-change, bumababa na po yung pagkain, nag-exchange na yung mga lalagyan, yung gas mai-release sa taas, dighay, sa baba, papass out ka, para malagyan ng food na, may space na. Di ba? At yung iba naman, Question ako. sige. Ay, sorry, malilihis na naman Go tayo. Kasi sabi nila, pagka daw dumighay ka, busog ka na, kaya tumigil ka na. Hindi exactly yan. Ang kabusugan ay dapat ma-recognize ng brain. Okay? Kaya nga palagi natin pinapaulit-ulit na sinasabi na kailangan dahan-dahan ang pagnuya at pagkain. Para maramdaman mo sa kalagitnaan ng kain mo, uy, busog na ako. Kung kayo po ay nakakaramdam ng sobrang kabusugan at the end of kain, at the end of buffet, nagsobra-sobra ka na. Dahil hindi ka nagbigay ng pagkakataon na ma-stretch si tiyan para magbigay ng signal sa utak o marehistro, uy, busog ka na. Tama na. Okay. Ayan. Speaking about kabusugan, sa mga taong may weight
condition Okay. or overweight or obese. Okay? Ito ang pinaka-easiest, cheapest way To na mag-burn ng lose weight. calorie. Ay, oo, Dok, totoo yan. Naaprubahan ko yan talaga. Kasi nung time na ginagawa yung kalsada namin, sa kabila ang parking. So, araw-araw, naglalakad ako ng ilang metro lang naman. Oo. Hindi naman ganun kaya lang, habang maglalakad ka, yung nararamdaman mo, summer Oo. Pagpapawisan ka. Mm. Ay, naku, lumiit kaya ang tiyan. Diba? Promise. Oh. Kasi Mga ginawa, isang buwan din yun. oh, di ba? Regular mong ginagawa Araw-araw. para puntahan ang sasakyan. Di ba? Papunta sa sasakyan at pabalik sa bahay. Totoo, Ganon din. totoo. So, 2 trips yan. Ha? At syempre, naglalakad ka. Tumatakbo ka. Di ang ganda ng mga kasukasuan mo at kalamnan mo. Yun. May tonicity na kumbaga sa spring maganda ang spring ng joints mo. Totoo ba yan sa mga may edad na rin? Oh, syempre. Or baka naman tawag dito sa mga bata lang yan Ay, sinasabi hindi. mo. Lalo na sa matanda. Lalo na sa may edad. Dahil habang tayo nagkakaedad, nagkakaroon tayo ng kondisyon na tinatawag na sarcopenia. Okay. Loss of muscle mass, loss of muscle strength. Dahil, hindi ba, sabi ko nga sa iyo, yung dito sa kamay, yung bilbil ng, ano ba to? Arm natin. Di ba? Jelly arms. Jelly arm. Pero, pag kayo po ay lumalakad at maganda ang swing mo o naglalight, Magbuhat po kayo ng 200 pieces na ting 5 kilos na sakay. yan, kita mo si Tita Winnie, maski na mag-sleeveless yan, walang lawlaw yan. Why? Kasi, pag may edad, loss of muscle mass, normal na mag-shrink yan Talaga. Normal yan And, saan nakakapit ang muscle natin, Tita Winnie? Saan sa buto? Sa buto. Oo. So, pag may movement, naglalakad o tumatakbo ka, humihila, magbibigay puwersa yan o resistance against the bone. Okay. Di ba? Yeah. Parang Oo, chicken yung- bone oo, natin. oo, Yung oo, drumstick, oo, di ba? oo. Nakadikit. Yes. Anong epekto sa bone? Di may strength. Nagbibigay ka ng force of resistance to yung bone lumalaban. Lumalakas, tumitigas. Ang So, bone. yes. Kaya kailangan mo ng movement, kailangan mo ng resistance, and this will provide you better joints, walang kalawang, walang pain or arthritis, and of course, better bone health. Okay, let's talk about pacing. Oh, Doc. pacing. Pacing. Kasi Ah. baka isipin ng mga senior na nakikinig sa atin o nanonood sa atin, sabi ni Doc, pwede. Wag naman kayo maging Superman o maging Darna overnight. Oo. The consistency is better than the intensity. Siguro kung kasi sabi nga ni Doc kanina, 'di ba? It's a parang tawag dito, ang china-challenge natin ay ang ating mga sarili. Tama. So, kung handa ka na, like for example, ang walking mo 15 minutes muna. Tapos parang pakiramdam nyo, pwede pa, sige, dagdag tayo ng 5 minutes. Wag naman on 10 the same minutes. session. Oo, hindi. Oo. Sa susunod. Yes. Oo. Ang term dyan, Tita Winnie, gradual progression. Yun. So, 2 weeks, sabi mo nga, 15 to 20 minutes, 2 weeks. Mas kinakaya mo pa, hanggang doon ka lang. Third week to fourth week, 30 minutes to 40 minutes. Then, kaya ko pa. Baka gusto mo nang mag-jog na. Medyo bibilisan na. Medyo Pwede may ka na bounce mag-jogging. Sa jogging, balik ka na naman. 20 minutes to 30 minutes. Then later on, kaya ko pa. Totoo. Then, dyan ka na medyo mag-light or slow run. Naku. Kasi yung gradual progression, napaka-importante. Kagaya yung sinasabi natin sa mga pasyente, let's walk first, then let's jog, and then run when you can. Kasi, ang basic tenet, ang basic natin dito is, run if you cannot walk. Okay? Kasi yung iba, nahihirapan lumakad, mas nasasaktan. Mas gusto niya mag-run. Mag-run. But walk if you cannot run. But the basic baseline dito or bottom line, keep moving. Yun. Huwag maging sedentary.
Correct. Hindi ba? Keep moving. Dapat ang habol natin dito yung consistency, hindi yung biglang today, grabe, 3 kilometers ka. How do you listen to your body? Kasi baka syempre kung matagal kang hindi kumikilos, yung 15 to 20 minutes na walk, kinabukasan parang masakit na yung Hindi. mga calf mo. Kaya nga gradual talaga. Dapat ba susundan ko kaagad the next day? Hindi. Dahil meron tayong target. Okay. May target tayong papatupad. Sabihin natin meron tayong total minimum 150 minutes sa isang linggo. Okay? 150 minutes, isang oras kalahati. I-divide natin. Ano mangyayari? 30 minutes kada exercise, 7 araw sa isang linggo, pumili ka ng 5 araw lang. Yun, 5 araw lang. 5 times 30, natupad mo na ang 150 minutes. Pero kung sinasabi ng katawan ko na, teka lang, Hindi. sumobra ka, wag Wait ka muna. Dahil gusto natin yung tipong break-in ka. Dati mga auto natin kailangan ng break-in pa, hindi ba? Para masanay. Now, nasanay ka na, kaya mo na, after 2 to 3 weeks, progress na tayo. Pwede kang umabot hanggang 300 minutes. So, imbis na sabihin natin, tigka kalahating oras, ito, 1 oras, bawat oras na. Now, itong ating test dito is this. Ang gusto natin moderate lamang, Tito Winnie, moderate exercise. Ibig sabihin, habang kayo nag-exercise, kayo pa makipagkwentuhan at chismisan. Pwede kayong magsalita ng buong pangungusap na walang hingal. Actually, para sa akin, Doc, makakatulong na meron kang kasabay. Yes. Kasi parang hindi mo na nararamdaman pagka may kausap kayo. Halimbawa, nag-usap kayo kung ano man yung pinag-uusapan. Parang kulang nga yung 15 minutes. Yes. Kaya nga, yung iba kumukuha ng coach para sa tamang technique naman yan. Yung technique of breathing and technique of lifting. More sa lifting. Pero ito, walking meets. Walking hindi. Kailangan natin, yun, lang. Dapat, kasi, ang walking, sige, ganito yan. Bagay sa mga taong sedentary. Yung tipong never nag-exercise. Magsisimula pa lang. Okay? At, yung mga taong long time, never na nag-exercise. Tatigil Mga matataba. Walk muna tayo. Mga mas may edad. Older than senior. Okay? Or sabihin natin yung mga may issue sa buto-buto. Joints issue. Okay? Or mga kaka-opera pa lang. Okay? Dahil pagka-operasyon, hindi pa dapat nakahiga. Kilos-kilos. Correct. Kasi para may magandang wound healing. Totoo. In fact, maganda yan sa mental health Meron kang exposure baka bumuka ang Hindi. Hindi ka naman maglalakad ka. Siyempre, naka-binder ka. Hindi naman one day after post-op. Sabihin natin, 2 weeks later, mag-start Pwede ka na. na? Ay, oo. Okay. Meron ganun. Dapat alam mo anong exercise ang kaya ng katawan mo. Anong impact. Dahil ang running, mas major, mas vigorous Ayaw natin masyadong takbo kaagad or vigorous exercise. Pag natin sinabing vigorous, Tita Winnie, hindi mo na kaya magsalita ng buong pangungusap. Ay, meron ako na-experience, Doc, na parang nandilim ang paningin ko. Kasi nga, baka 1, nagutom ka. Ay, gutom. 2, kulang sa oxygen. Yun, hindi ka nag-warm up. Hindi tama ang paghinga. Yes, kulang sa warm up at nagkaroon ka ng exhaustion o fatigue. Paano ba nagwa-warm up pa? Stretching ng muscle. Okay. Sabihin natin, pwedeng stationary jog. Kaunting stretch ng muscles na gagamitin natin. Ayan. Ano ba yan? Yon. Tapos anong tawag dito? Sandali. Okay, you talked about the body, the pacing, yes. The timing, etc. And the gradual progression, etc. Pero the place where to do the walking or the running. Kasi, pasensya ka na, Doc, parang para sa akin, mag-run ka sa gilid ng highway. Medyo delikado. Hindi lang delikado. Sa sarili mo, sa safety mo, baka nga madaganan ka ng kung ano. Masagi ka pa. Yung quality of air that you inhale. Tama. Kung meron tayong parke na pwedeng puntahan, meron tayong
dumulog sa atin dito na may gymnasium sila na nakalock, Oo. pwede kang maglakad Doon lang around the basketball court. Yeah. No, 30 minutes. 'Di ba? Lakad-lakad lang sa loob. Indoor 'yon. Kung meron tayong, sabihin natin, park sa isang lugar na tirahan nyo na meron kayong clubhouse, pwede din doon. Siyempre, mas gusto natin medyo well-lighted, patag ang sahig, baka mamaya may uneven dyan, madapa ka pa, mas hindi okay yon, di ba? Dapat ang pagdating sa exercise, sa paglakad o pagtakbo, ikaw ang magsasabi. Depende pa rin sa katawan. Depende sa kalagayan mo. Basta kailangan lang consistent tayo. Hindi ka magsasabi na tatakbo o lalakad ako ngayon kasi may oras ako. Maghahanap ka ng oras. Takdang schedule na gagawin mo yan araw-araw. Hindi yung maisipan mo lang. Yes, hindi yung ganon. May question si Paulo, Doc. Sorry naman. Ito, nasagot na yan ni Doc. Nakaka-burn ba ng sugar ang pag-walking? Gano'ng kadalas dapat ang pag-walking? 150 minutes kada linggo. Ayan. Si Marvin Rayabad, yung running po ba nakaka-trigger o nakakalala ng almoral? Prolonged standing pwede. Kulang sa hydration, matigas na dumi, pwede mag-trigger yan. Pero yung running? Hindi naman exactly. Hindi exactly. Si Gemma, Doc, ano po ba ang mas epektibo para sa puso at pagbabawas ng timbang? Pareho. Yun. Pareho. Pagtakbo at paglakad, pareho lang. Friendly for beginners. Di syempre, maglakad muna tayo. Gradual progression ang gagawin natin. Si Erica, madalas ako hingalin. Ano po ba ang mas mainam kong gawin? Exercise? Dilakad muna tayo. Okay. Then, pag kayang-kaya na, then progress tayo sa jogging. Paano? Si Tita Nona Damian, wow, nag-text. Walking na lang ang kaya ko. Mahina na mga joints ko sa running. Okay naman at malaking help sa aking mga tuhod ang walking. I do it every day. Kapag hindi ako nakakapag-walking sa umaga, sa hapon ko po ginagawa. Kita mo? Consistency ang pinag-uusapan dito. Yes. Hindi gaanong intense. Si Adrian Carlos, Doc, ano po ang kailangan gawin o meron po bang special preparation bago tumakbo? Warm up at hydrate lang tayo. Kailangan din po ba expensive shoes o equipment? Komportable lang nasa kasuotan at may medyas. Ayan, para may cushion tayo. Tawag dito, at yung pagkain, Doc, pagka ba ako magwo-walk, magra-run, before eating or after Ikaw, eating? basta wag lang gutom. Wag lang. Wag lang gutom. Uy, may message tayo mula kay Sir Lance ng NutriJoy. Dahil hindi ka daw pwede sa Choco Champurado, magpapadala si Sir Lance ng NutriJoy ng Arroz Caldo next week. At syempre, thank you din kay Attorney Ernest Chan and Jay De La Fuente ng Department of Manila Social Service. Yun, maraming salamat po sa mga tumutulong sa ating mga action ngayon, team. Thank you so much, ha. Naku, pagpalain po kayo ng Panginoon. Wala po kaming maibabayad kundi ang aming thank you po! Yes! Alas 3 na, Tita Winnie. Standby lamang para sa Ako To, si Chang Ami. Kasama si DJ Monica Figueras. Hanggang bukas po, mga kapamilya. Bye! Bye-bye!